Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay komentuhan natin itong naging desisyon ng ICC patungkol dito sa inihain ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito yung interim release na tinatawag ng mga abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte, o yung ibig sabihin nito ay yung parang pansamantalang paglaya ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, dun sa mga hindi nakakaalam, ibig sabihin ng interim release ay pansamantala siyang makakalaya, pero kinakailangan merong parang bansa ika nga na mag-sponsor o magkakanlong sa kanya at gagarantiya na kapag nagaganap na itong pagdinig sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte ay maibabalik siya sa ICC. So, alam naman natin lahat ang balita na ika nga ina-reject o natanggihan yung request nila for interim release at ito po ay sa mga kadahilan ng seguridad, more or less dun sa mga sinabi. Dahil pinanood natin yung live na deliberation ng judge ng ICC na humahawak sa kaso ni dating Pangulong. So, more or less ay seguridad ang pinag-uusapan dito dahil ayon sa judge, sa aking munting dunong at naintindihan ay meron pa rin sapat na impluwensya si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang panig ng mundo, at sa pakiramdam sa tingin ko ng ICC ay ika nga magiging flight risk si Pangulong Rodrigo Duterte, o sabihin na natin na may tsansa na ika nga magtago si Pangulong Rodrigo Duterte. More or less yun ang akin na yan. At ang isa pa nga idinahilan yata nung abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte ay yung kanyang kalusugan. Alam naman natin na mahigit 80 gulang na si Pangulong Rodrigo Duterte at marami na sakit na lumilitaw sa kanya. So, for humanitarian reasons din, yun din ang ipinasa ng abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging daan, para mabigyan siya ng interim ay nako, interim release ay natanggihan din dahil sa paniniwala yata ng ICC ay nasa tamang kalusugan pa si Pangulong Rodrigo Duterte para ika nga mag-undergo nitong mga pag-inis na to. At kung hindi ako nagkakamali, nabanggit yata dun sa live na yon na susuriin si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga doktor ng ICC para ika nga makumpirma na talagang nasa tamang kondisyon o nasa tamang kalusugan pa rin. Pero syempre, alam naman natin na ang kinatwiran ng mga abogado ay yung kanyang state of mental health dahil marami siyang ika nga hindi nakaalala. So, sa hanggang ngayon ay giligit pa rin ng mga abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte na ika nga parang sabihin na natin na parang marami nang nalilimutan si Pangulong Rodrigo Duterte at parang may dementia na gano'n. Parang gano'n yung aking basa. So, syempre maraming Pilipino ang nalungkot dahil inaasahan nila na mapagbibigyan yung interim release ni Pangulong Rodrigo Duterte at malalaman natin na ika nga
Hindi ganon na nangyari. So, ang tanong dito mga amo is, ano ba ang ika nga maging practical tayo maging practical tayo sa mga ano ba ang ika nga magiging inam nito kung pagpalagay na natin na si Pangulong Rodrigo Duterte ay napayagan na rin release. Ako sa tingin ko mga amo at alam ko medyo marami ang magtatampo sa akin pero nag-speculate lamang ako. Ika nga nilalagay ko sa teorya ang aking magiging komento. So sa akin, kung halimbawa na napagbigyan si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kondisyon ng ating bansa ngayon, tanggapin man natin at hindi, makakadagdag ng ika nga igulo sa ating bansa. Hindi ko ba? Dahil siyempre, marami ang mga loyalista at mga supporters ng mga Duterte at once na mabigyan ng interim release si Pangulong Rodrigo Duterte, siyempre hindi naman siya didiretso dito. Doon siya didiretso sa bansa na kung saan ay willing gumarantiya ng kaligtasan niya at seguridad na o assurance na kapag kinailangan na siya ng ICC ay maibabalik siya ng bansa na yon. So pag nahandun siya sa bansa na yon, anumang bansa ang magkakanlong sa kanya, magiging malaya siya na makapagpahayag ng kanyang pananaw sa politika at sa mga nagaganap sa ating bansa. Na sa tingin ko hindi makakaganda dahil siyempre magki-create nga ito o lilikha ito ng mas higit na kabuluhan na kung saan mahahatik na ng todo-todo ang Pilipinas. Magpakatotoo na po tayo, hindi natin gusto na gano'n. Hindi natin gusto. At sa tingin ko, kung malalaman ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga pangangatwiro, maiintindihan niya na hindi makakabuti sa bansa kung siya ay mapagbibigyan ng interim release dahil alam niya, magkakaroon ng kaguluhan at maraming mga politiko sa panig ng mga Duterte at mga Marcos na administrasyon ang lalo magpapa-appoint nito. Hindi po ba? Magpapalitan ng salitayan kung saan ang higit na maaapektuhan nito ay ang ating mga kababayan kung saan hindi ko naman minamaliit ang kakayahang mag-isip ng ating mga amo pero syempre makakargahan nito ang ika nga init ng ulo ng ating mga kababayan at maaaring maglikha ito ng literal na kaguluhan sa ating bansa. So hindi maganda yun. Kahit si Pangulong Duterte, alam ko hindi niya na naisip ko at nabigyan ko na rin ng komento ito na sinabi ko na mas maganda kung ika nga magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbigyan o magkaroon ng pagkakataon na ika nga i-justify. Diba? Kasi talagang sa drug war na nakaraan ng kanyang administrasyon, may mga namatay, naturalmente maghabol ng hustisya yon at well, siya ang pinuno ng ating bansa noon. So, ang sisi nito, sigurado sa kanya. So, mabibigyan niya ng hustisya yung mga bagay, mga desisyon na ginawa niya sa ICC. At sinabi naman niya yun, hindi ba? Kung itong kanyang war on drugs ay ika nga magre-resulta ng kanyang pagkakulong, buong giting niya hahanting. So, dumating na nga yung sandali na yon. At syempre, itong ICC, bagamat marami pa rin na nagdududa sa ika nga legitimacy ng pagkaka-aresto at kasalukuyang ginagawang pagdinig na to, pag-uusig kay Pangulong Rodrigo Duterte, ay masasabi ko pa rin na ika nga
forum para ibulalas niya yung kanyang pangangatwiran dito sa mga pangyayari. So, dapat naandun na lang siya. Ngayon, pagdating naman doon sa ikinakatwiran nilang estado ng kanyang kaisipan, syempre, it remains to be seen pa rin. Siguro dapat hindi lang yung mga doktor ng ICC ang tumingin sa kanya. Dapat may independent na mga doktor sa estado ng kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ang akin. At kung mapapatunayan naman na talagang marami nang nalilimutan si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga pangyayari nung siya ay namumuno pa sa ating bansa, may batas naman para dyan ang ICC. So dapat i-implement nila. Kung kinakailangang i-release si Pangulong Rodrigo Duterte, then i-release siya. Pero kinakailangan dumaan sa kampo. Pero kagaya na sinabi kanina, kung napagbigyan yung interim release ng Pangulong Rodrigo Duterte, tingin ko gagawa ito o lilikhan ito ng mas malaking panguluhan. Hindi naman natin talaga gusto. Alam ko, maraming Pilipino ang nais na mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito po ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. Alam na alam din ni Pangulong Rodrigo Duterte na nung nadala siya sa dahig sa ICC, alam niya hindi na siya makakauwi. Alam na alam niya. Nagkataon din na naghahanap ng magandang pagkakataon ang ICC para mapabango ang kanilang imahe at mapalawig ang kanilang grass, ang kanilang reach dito sa Southeast Asia. At nagkataon na siya ang isa sa mga very controversial na pinuno ng isang bansa. Kumbaga, ang katumbas niya kasi sinasabi sa ICC, karaniwang nahuhusgahan dyan o napupunta dyan ay karaniwan mga South African na leaders, mga pinuno ng South Africa, yung mga yung mga bansa na talagang, ayoko naman sabihin na mahirap, pero sabihin na lang natin na kilala sa pagiging diktador. At kung ako ang tatanungin ninyo, ang katumbas ng isang Rodrigo Duterte sa ICC ay 10 o humigit pang mga pinuno ng mga bansa sa Africa. Ganun siya kasikat. Ganun siya kakilala sa buong mundo. Kaya hindi pawawalan ng ICC ang pagkakataon na maging laman sila ng balita international. Dahil nililitis nila ang isa sa pinakakilalang dating leader ng isang bansa. So naiintindihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang maabswelto man o makauwi ay halos imposible. Kahit sa tingin ko si Madam Vice President Sara Duterte, alam niya. Pero siyempre hindi rin natin masisisi si Madam Vice President Sara Duterte na subukang maiuwi si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bansa. Anak siya. Pero kinakailangan natin maging practical at totoo. Maging practical at totoo na talagang hindi na makakabalik si Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Dahil kung magkakataon, wag man makabalik, mailabas na lamang sa kulungan pansamantala, ay lilikha ng mas malaking pagulungan. Pero meron din tayong nakitang post sa Facebook. Hindi ko lang makukumpirma kung ito ay legitimate.
pero parang pinagpapaliwanag yata. Pinagpapaliwanag o inuutusan, alin sa dalawa, parang go, parang gano'n, na sumagot ang Malacanang dito sa ika nga hiling. Siguro ito yung sinampang request ng ilang mga politiko na panig kay Pangulong Rodrigo Duterte, napaliwanag at parang atas na rin na ano raw ang masasabi nila sa pagbawi o parang sinasabi nilang bawiin si Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Hindi kumpirmado yun. Nabasa lang namin sa post sa Facebook. Hindi ko na matandaan kung anong Facebook page yun. Pero since hindi kumpirmado, hindi talaga ika nga mabibigyan ng maayos na komento yan o patunay. Pero magkaganon man, hindi ko nakikita. Kahit si Pangulong Rodrigo Duterte, alam niya, hindi niya na rin masisigurado na makakabalik siya. At ang ICC ay parang lock na talagang convict o hatulan si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siyempre, mapagbabasihan din natin ang edad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Parang medyo nag-aalangan na ako na matatapos yung paglilito sa kanya dahil ayon sa ilang mga eksperto na sumusubaybay at may karanasan na sa ICC sa kung gaano katagal ang inilalagi ng isang kaso sa kanila. Ang pinakamaaga daw na natatapos nilang kaso ay inaabot ng 4 na taon at yung pinakamatagal inaabot ng 8 hanggang 10. Which is napakatagal na. So, hindi ko naman hinihiling o hindi ko naman hinihiling na doon na siya abutan. Wala pong ganun. Pero kung ang sinasabi ko lamang, kailangan tanggapin natin yung katotohanan. Bilang isang Pilipino, siyempre gusto ko na ang isang Pilipino, lalo pat dating Pangulo, kung lilitisin man ay dapat dito sa ating bansa. Pero parang may halo din ito ng pagdududa. Naiintindihan ko ang ICC dahil kung maaalala nyo, itong nakaraan lamang ay naglabas ang kautusan, ang Korte Suprema na parang pinawawalang sala si Senador Chis Escudero dito sa mga alleged na involvement niya sa mga maanumalyang proyekto sa ating gobyerno na kung saan tumanggap daw siya di umano ng campaign donation sa isang government contractor sa pribadong kumpanya na nangungontrata sa gobyerno na ipinagbabawal ng ating batas. So siguradong nakarating yan sa ICC at syempre parang nag-trigger din ito ng pagdududa sa judicial system ng ating bansa. Parang lumalabas nito hindi gumagana ang judicial system sa ating bansa dahil, di ba, may mga taong ay tumatanggap ng lagay sa korupsyon na napapawalang sa alam yun. Sa ayaw sa gusto natin yun ang isa rin sa mga Pilipino. Pero setting aside natin yung pangyayari na yan, ako kahit nung una hindi na ako naniniwala na makakalabas si Pangulong Rodrigo Duterte dahil una, sikat nga siya. Ikalawa, nakatingin ngayon ang international community sa kung ano ang kalalabasan ng kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang naman ang ICC ang may masamang komento laban sa ating Pangulo.
may mga ibang bansa din na nagko-komento, mga demokratikong bansa na hindi rin maganda ang impression kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, sasamantalahin ng ICC ang clown, ang kasikatan ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte para siya kay malinis. Kung ikukumpara ko si Pangulong Rodrigo Duterte nga sa ibang mga nilitis sa ICC, ihamak naman, mas sikat siya. Kaya hindi mo na nakikita mawawalan siya ng ICC. Which is nakakalungkot. Hindi mo ba nakakalungkot? Pero siguro ito na rin yung best para hindi siya makadagdag. Dahil kilala naman natin si Pangulong Rodrigo Duterte eh. Wala ring preno ang bibig niya. At kapag ka nagsalita siya, marami ang makikinig sa kanya. At garantisadong makalilikha po ito ng mas malaking kaguluhan na kung saan pare-pareho po tayong maaapekto. Maraming mga nakadikit sa mga Duterte at sa mga Marcoses na sasamantalahin ang pagkakataon. Sana maintindihan po. Di ba ba? Ipanalangin na lamang po natin na ika nga matapos sa pinakamaaga itong paglilitis na to. At pumabor. Yan, yun na lang ang masasabi ko. At pumabor ang desisyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po ba? Yun na lamang po. Pero kung magiging desisyon, hindi rin pabor, kailangan tanggapin din po natin. Nagkataon lamang na kontrobersyal na Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkataon din na nangangailangan ng isang magandang halimbawa, isang boost sa kasikatan ng ICC para maging mas lalong credible sila. Yun ang nakikita ko senaryo dyan. Di ba? So, alam ko may maraming magagalit sa akin mga die-hard Dutertes, pero hinihiling ko lamang na lawakan po natin ang ating pag-iisip. Tanggapin na natin, o sabihin na natin mali yung mga proseso na dinaanan para madala siya mali. Sabihin na natin na mali yung mga akusasyon. Pero wala na po tayo. Wala tayong kapangyarihan na mag-atas o mag-request sa ICC na ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito dahil sa tingin ko, ang tingin ng ICC sa judicial system ng ating bansa sa kasalukuyan ay hindi gumagana dahil lagana po ang korupsyon sa ating bansa at sa hanggang ngayon, mangilan-ngilang maliliit na isda pa lamang po ang nakakonsulta. Hindi sapat para makumbinsin ang ICC. So, dito ko na muna tapusin ang video na to at susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.